Yeah, good morning po sa inyo lahat mga kapatid. Happy Monday po. Yan, unang araw ng trabaho, pero pangalawang araw ng Sanlinggo. Di ba? So, ngayon ay araw ng Lunes. Si Kristo ang ating sakripisyo at kasiguruhan. February 5. So, happy birthday po sa aking kapatid na si Den. Yan, February 5 siya. So, Lunes ngayon, ano? Ayan. Yung sumunod sa akin, birthday niya ngayon. Siguro matanda na rin yung kapatid ko kasi ako bata pa eh. Tayong manalangin mga kapatid. Aming Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami po'y patuloy na sumasamba sa inyo at aming idinadalangin, O Diyos, ang aming pong pag-aaral ngayong umaga na ito. Gabayan niyo po nawa kami at lalo naming lubos na maunawaan ang inyo pong sakripisyo sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming mga dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sang-ayon po sa banal na kasulatan, dito po sa unang Pedro 2:24, sabi po dito, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Dahil sa kanyang mga sugat, gumaling tayo. Yan. So, siyempre si Jesus ay napako sa krus. At yung ginamit na kahoy nga, yun yung nga yung punong kahoy. So, na siya ay ipinako doon mga kapatid. Kasi yun yung paraan ng pagbitay sa panahon ng Roman Empire. Yung ikaw ay ipako sa krus. At para, ano yun torture, masyadong torture yun, yung krus na yun. Kasi para makahinga ka, kailangan mong hilain pa, kaya nakaganon yun eh. Kailangan mong hilain ang sarili mo paangat para makahinga ka. Ayan. Eh, ang problema, pagka hihilain mo yung sarili mo, eh nakapako ka, yung nakatali, nakapako, tas nakapako din yung paa mo, sa tuwing kikilos yung nakapako sa krus, masakit yun, mahapdi yung kamay. Pero kailangan, wala ka magagawa, kailangan mo umangat para makahinga ka at madugtungan ang iyong buhay. So, ganyan. Kapag ka naubusan ka na ng lakas, dahil wala kang kinain at wala naman tubig na maiinom sa taas, doon mamamatay yung isang tao. Sa grabe torture, no? Sa panahon na yun, si Jesus umaagas pa yung mga dugo dahil siya'y pinaghahataw sa likod. Tapos tinusok pa yung tagaliran niya. Tubig yung lumabas, di ba? Sabi sa banal na kasulatan. So doon nakita natin mga kapatid, grabe yung torture na dinanas ng ating Panginoon sa panahon ng Roman Empire. So ang Panginoon na nagtakda nun kung saan siya mamamatay, kung anong panahon eh. Kasi nakasaad dun sa 2,300 days prophecy sa Daniel chapter 8 verse 14. Eksakto kung ano ang sinabi ng propesiya, kung kailan siya mamamatay at kung kailan yung ministry niya sa sanctuary. So grabe, yun ay ang Diyos ang nagtakda. Pero dito mga kapatid, nakita natin no, na sa pamamagitan ng sugat ng ating Panginoon, tayo ay gumaling. Kung nakulong ka dahil sa isang krimen na may hatol ng kamatayan, pagkatapos ay lalapit sa iyo ang isang kaibigan at magsasabing, ako ang papalit sa iyong lugar at maaari ka nang maging malaya. Aba, hindi ba mapupuno ang iyong puso ng pasasalamat sa ganoong pag-ibig na hindi makasarili? Grabe, no, hindi natin maunawaan. Walang kayang gumawa nun, mga kapatid. Walang kayang gumawa noon. Ano, kaibigan mo, ikaw yung bibitayin, tapos siya yung papalit. Walang kayang gumawa nun, mga kapatid. Ano, pero yun ang ginawa ng ating Panginoon para sa atin. Para tayo ay maging malaya. Yun yung sinasabi na hindi makasariling pagmamahal. Hindi makasariling pag-ibig. Pero pwede namang hindi danasin ng Panginoong Hesus yun. Yun na nga, yung lagi natin sinasabi, pwede niya tayong ubusin na lang. Di ba? Pwede na lang yung paglahuin ng earth. No? Gumawa na lang ng bagong nilalang. Pero hindi ginawa yun ng Panginoon dahil mahal tayo ng ating tagapagligtas. Ang nagawa ni Kristo ay higit na walang hanggan kaysa rito para sa atin. Tayo ay nawaglit, ibinigay sa atin ang hatol na kamatayan at si Kristo ay namatay para sa atin. At sa gayon ay ginawa tayong malaya. So, kung yun sa kulungan, magiging malaya ka para sa kaibigan mo, magiging malaya ka dahil sa kaibigan mo, siya yung papalit na makukulong, si Jesus, tayo ay nahutulan ng kamatayan, siya yung pumalit.
Yung kamatayan na binabanggit dito mga kapatid, hindi yun yung first death na nilalagay sa kabaong yung namatay. Kundi yung tinatawag na second death, yung kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Doon tayo tinubos ng ating Panginoon na hindi na tayo mamamatay magpakailanman. Pero madaranasin natin yung first death eh. Kahit ganun kasi nga, bagamat pinatawag tayo ng Panginoon, yung consequence ng kasalanan nandun pa rin. Yung first death nandyan pa rin. Pero at least ang maganda doon, yung pangalawang kamatayan wala na doon sa mga mananampalataya. Hindi na kasi may buhay na walang hanggan na para sa mga sasampalataya sa ating pong Panginoong Diyos. Kanyang sinabi, aking papasanin sa sarili ko ang pagkakasala ng makasalanan upang siya ay magkaroon ng panibagong pagkakataon. Ilalagay ko sa maabot niya ang kapangyarihan na tutulong sa kanya na magtagumpay sa pakikipaglaban sa masama. Ito ang sabi dito, ito ang kinatatayuan ng sangkatauhan ngayon. Binili tayo ni Kristo ng kanyang buhay at tayo'y pag-aari niya. Yan, kaya nga mayroong awit na two times your mind. Una, ginawa tayo ng Panginoon, naging pagmamayari tayo ng ating Panginoon Diyos. Pangalawang pag-aari tayo ng ating Panginoon sapagkat tayo ay tinubos niya. Two times your mind. Dalawang beses tayong naging pagmamayari ng ating pong Panginoong Diyos. Siya ang may-ari ng ating pong buhay mga kapatid. No? Dito, sinasabi ng ating pong devotional na hindi tayo karapat-dapat mga kapatid, pero tayo ay niligtas ng Panginoon. Sa panahon ng Old Testament, paano sila naliligtas? Paano sila napapatawad? Nag-aalay sila ng tupa, nag-aalay sila ng baka, ng kalabaw. Imagine that kung tayo ay magkakasala at hindi namatay si Jesus Christ 2024 years ago, kung hindi namatay si Jesus Christ, siguradong mag-aalay pa tayo ng hayop ngayon. At gaano ka-expensive yun? At gaano kadaming hayop ang kailangan mamatay para sa ating pagkakasala bawat araw. Di ba? Eh, buti na lang sa panahon na yun, sa panahon ng Old Testament, yung mga tao, maraming alaga sila. Kasi konti pa lang naman yung tao. Marami silang alagang mga hayop. Konti pa lang yung kabahayan. Madaling magsuga ng mga hayop sa parang. Di ba? Eh ngayon, hindi na. Mahirap na. Lalo na sa mga taga Manila. Paano kang, di ba? O, kung bibili ka man, sobrang mahal. Magkano ang kambing? Magkano ang baka? Di ba? Eh, sa halip na ialay mo doon, ipangkain mo na para mabuhay ka pansamantala. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat tayo ay iniligtas niya. Siya'y namatay para sa atin upang tayo ay magkaroon ng pangalawang pagkakataon na humingi ng tawad sa ating Panginoong Diyos. Ang lahat ng kapangyarihan natin, pisikal, kaisipan at espiritual ay pag-aari niya at ang pagkait sa kanya ang sa kanyang sarili ay pagnanakaw. Yung pisikal, yung kaisipan, yung espiritual ay pag-aari ng ating Panginoon. Ibig sabihin kung ano ang meron tayo pagmamayari ng Panginoon. Kaya nga, yung lakas natin, i-dedicate natin sa gawain ng Panginoon. Yung kayamanan natin, ang sabi ng Panginoon, 10% lang yung ibalik mo sa akin, sabi ng Panginoong Diyos. At yung tanda ng iyong pasasalamat, ikaw na ang bahala, yung offering. Kasi yung ikapo, ay yun talaga yung pag-worship mo sa Panginoong Diyos. Kasampung bahagi talagang diligent, babalik yun. Yung pong pasasalamat sa Panginoon, yung offering, tayo yung nagtatakda nun. Gaano kalaki ang pasasalamat mo sa Panginoon? Yun din yung iyong ibibigay sa ating Panginoong Diyos sa gawain. Sabi dito, isipin kung maaari ang lalim ng mga pagdurusa ni Kristo. Ang mga pagdurusang ito sa pagiging tao ay para pigilan ang galit ng Diyos para doon sa kabuuan ng kinamatayan ni Kristo. Oo, para sa iglesia, ang dakilang sakripisyo ay magiging mabisa na pangwalang hanggan. Yan. Bakit mabisa yung sakripisyo ni Jesus? Dahil si Jesus lang naman ay ang ating Panginoong Diyos na nagkatawang tao. Swak mga kapatid, yung sakripisyo ng hayop sa atin, hindi sasapat eh. Pansamantala lang dahil hayop yun eh. Mga kapatid, hayop kasi yun. Animals yun. Pero yung tao, sakripisyo mismo na nagkatawang tao, yung taong walang kasalanan, yun ang hinihingi noong batas ng kautusan, mga kapatid. Pure, same kind, di ba? Parehas persona, walang pagkakasala, malinis.
karapat-dapat na maging handog at alay sa atin upang tayo ay maligtas. Yan yung dakilang sakripisyo, mga kapatid ko. Walang kayang gumawa niyan. Hindi rin po pwede yung mga anghel, mga kapatid. Dahil hindi po pwede magkatawang tao yung mga anghel. Tanging ang ating Panginoong Diyos lang ang may kakayahang magkatawang tao. Yan ang ipinahayag sa banal na kasulatan. Wala nang ibang nagsasabi niyan tungkol sa kay Jesus Christ kundi ang Biblia. Yung iba bang aklat hindi sinasabi yan, kundi ang Bible lamang. May mga author na nagsulat tungkol kay Jesus, pero yun ay hango din sa banal na kasulatan, di ba? Mabibilang ba natin ang dami ng kanyang pagsalangsang? Imposible, di ba? Kung gayon ay sino ang makakaunawa kung ano ang tinis ni Kristo nang tumayo bilang pagtubos para sa kanyang iglesia? O, hindi natin mauunawaan kung gaano katindi yung sakripisyo na ginawa ni Jesus. Basta yung maipapaliwanag ko, naghirap siya doon pa lang sa krus ng Kalbaryo. Doon sa krus ng Kalbaryo, nahirapan na siyang huminga. Di ba? Masakit ang sugat niya pag inaangat niya ang kanyang sarili. Kaya nga nung binabasa ng mga sundalo, patay na siya. Yung dalawa na malakas pa, kasi kaya naman ang hina si Jesus dahil malayo yung nilakad niya. Dala-dala niya yung krus. Buti na lang may nagtulong sa kanya magbuhat. So habang naglalakad siya, hinahataw siya, dinuduroan siya, niyuyurakan siya, sinusuntok siya. Kaya pagdating dun sa krus, hinang-hina na ang ating Panginoong Yesus. O kaya nga yung propesiya sa Psalms na walang mababaling buto ni isa sa kanya ay nagkatotoo. Bakit? Kasi nga patay na siya noong ibagsak siya nung ibaba siya. Pero yung dalawang malakas do sa tabi niya na buhay pa nung ibaba, pinutulan ng buto. O, pinutulan ng tuhod, binasag yung tuhod para hindi na nga makaangat at tuluyan ng mamatay. Ganyan ang kasakit yan, mga kapatid. Siya lamang ang nag-iisang makakaharap sa mga hampas para sa mga makasalanan. At dahil sa kanyang pagiging walang sala, ay hindi natupok. Sa sakripisyo ng bugtong na anak ng Diyos, ay inilalarawan ang nakakasilaw na kalwalatian na makadiyos, nakatarungan at kabanalan. So, ang ating Panginoon sinasabi ng banal na kasulatan, makatarungan at banal. Mercy and justice ay nandoon sa krus. Bakit justice? Kasi may namatay sa pagkakasala. Walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Bakit nandoon yung mercy and love ng Panginoong Diyos sa krus? Imbis na tayo yung mamatay, si Jesus yung namatay para sa atin. Sa pamagitan ng pangako na ibinigay ng kanyang sariling buhay, ay ginawa ni Kristo ang kanyang sarili na responsable sa lahat ng mga lalaki at babae sa lupa. Tumatayo siya sa harapan ng Diyos na nagsasabing, Ama, inilalagay ko sa aking sarili ang kasalanan ng kaluluwang iyon. Yun po, mga kapatid, sa tuwing tumatayo ang ating Panginoon sa harapan ng Ama, doon sa langit, sa sanctuary, siya ay namamagitan sa atin na itong taong makasalanan na ito, si Nelvin, ay tinubos ko sa krus ng Kalbaryo at siya ay nanampalataya. Siya po ay banal dahil sa akin. Nawala na yung kanyang kasalanan dahil sa akin. So ganyan po, mga kapatid. Pero kung hindi natin sinasampalatayanan si Jesus, yung ating pangalan ay nababanggit, ito'y makasalanan at hindi nanampalataya sa akin. Ito'y karapat-dapat sa dagat-dagatang apoy sa susunod na panahon. Makakatakot yun, mga kapatid. Tayo po ay dapat na ang gawain lang natin sumampalataya sa Kanya. Ang naghihimok sa atin na manampalataya ang Panginoong Diyos. Ang atin na lang dito yung desisyon yung mag-decide. Biro mo kahit mag-decide, hinihilot pa tayo ng Panginoon. Kaya kung hindi tayo makapag-decide sa panig ng Panginoon, matinding katigasan ng ulo, matinding katigasan ng puso ang nasa atin na kapag ganun. Grabe, wala na magagawa. Biruin mo, tinutulungan tayo ng Panginoon manampalataya. Inihimok tayo magdesisyon. Inaalalayan tayo ng Panginoon. Tapos hindi ka pa magdidesisyon sa panig ng Panginoon, ay matindi yung tigas ng ulo ng tao na yan. Matindi pa sa bato yung tigas ng ulo. Tigas ng puso, grabe, napakakunat. Kasi talagang kung malambot sa malambot Dahil ang Panginoon umaalalay naman sa mga tao Nangangahulugan ito ng kanyang kamatayan kung maiiwan siya para sa pasanin ito. Kung siya magsisisi ay patatawarin siya. Lilinisin siya ng aking dugo, sabi ng Panginoon, mula sa lahat niyang mga kasalanan. Ibinibigay ko ang aking buhay
para sa kasalanan ng sanlibutan. Ayan, ibinigay ng ating Panginoon ang kanyang sarili para sa bawat isa sa atin. Lilinisin tayo ng dugo ng ating Panginoon. Kaya yung isang kamatayan ng Panginoon ay epektibo forever, na hindi na kailangan mag-alay pa ng tupa ng mga hayop para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kasi yung pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay ano na yun, intact na yun mga kapatid. Yun na yun. Oh, intact na siya. Talagang grabe yung sakripisyo ng Panginoon doon. Ah, Number one na ginawa ng ating Panginoon para sa atin. Wala na tayong pwedeng idagdag pa doon. Hindi mo na kailangan din maghirap. Malapit na naman yung sinasabi ng mga kaibigan nating Katoliko. Marami ang namamanata magpapak sa krus. Hindi mo na kailangan gawin yun dahil si Jesus, epektibo na yung kanyang ginawa para sa atin. Ang kailangan lang natin ng tao mag-decide sa panig ng Panginoon. Kaya ang sakripisyo ni Jesus Christ, sigurado, epektibo, libre pa. Di ba? Libre pa, nakakalinis ng pagkakasala. Pwede tayong magbagong buhay every day. Sagana yung mercy ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya sabi sa 1 Peter 2:24, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga makasalanan at mabuhay sa katwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling tayo. Ayan, mga kapatid, dahil sa sugat ng ating Panginoon, gumaling tayo. Yan po ang kahangahangang sakripisyo ng ating pong Panginoong Hesus na hindi po mapapantayan. Yan po yung mga makalangit na dako na ang hinihingi lang sa atin ng Panginoong Diyos, mag-decide sa panig ng Panginoong Diyos. Mag-decide sa panig niya. Kasi yung pananampalataya, yung pag-decide talagang pinalalambot na ng Panginoon eh. Inaalalayan na tayo ng Panginoon eh. No? Para bagang nasa siso o nasa padulasan, yung gravity pababa ng pag-decide sa Panginoon nandoon eh. Matindi na lang ang kapit mo sa kasalanan kapag hindi pa tayo na sumampalataya sa Panginoong Diyos. Ay napakatigas na naman ng ulo mo niyan pagka ganon, di ba? Kaya nga kailangan natin magtayo ng mga care group eh, mangaral eh. Para yung mga tao wala na maidahilan na hindi namin nalaman yung katotohanan eh. Sasabihin ng Panginoon eh, meron diyan oh, mananampalataya. Nasa tabi nyo lang, nasa kapitbahay nyo lang, o hindi nyo pinansin. Hindi man lang kayo nagtanong. Oh. Kaya nga walang excuse sa ignorance. Excuse no one sa law, di ba? Yung pagiging ignorante mo sa kautusan. Bakit? Pwede mo namang alamin eh. Kaya kailangan tayo mangaral, mga kapatid. Kahit na meron dyan care group nag-iisa, tapos yung nakapalibot, hindi sila sumasama sa pagsamba, wala silang magagawa sa pagdating ng judgment. Merong care group sa lugar nyo. Merong mananampalataya sa lugar nyo. Bakit hindi ka nagtanong? Bakit hindi ka sumang-ayon? Bakit hindi ka sumama nung iniyaya ka mag-Bible study? At ngayon wala nang lusot yung mga tao. Bakit? Online nangangaral na, di ba? Sabi ng Panginoon, lagi ka nagbababad sa online, hindi mo lang napanood yung tungkol sa akin. Hindi mo lang pinakinggan yung tungkol sa Panginoong Diyos. Wala na may dadahilan ng mga tao na sabihin excuse kami dyan, oh Lord. Hindi namin napakinggan yung pananampalataya. Kaya sabi ng banal na kasulatan sa pagdating ng Panginoon sa pagkawasak ng sanlibutan na ito, sabi sa Mateo 24:14, ipapangaral ang mabuting balita sa buong sanlibutan. Kasabay ng pagkawasak ng mundo, kasabay ng persecution, kasabay ng pagkakasala ng mundo na lumalala, lalaki sa lalaki, babae sa babae nagtatalik. Yan yung malalang mga kasalanan hanggang sa rurok yan mga kapatid, pero ipinapangaral pa rin ang mabuting balita, ang pag-ibig ng ating Panginoon. So yan po ang sakripisyo ng ating Panginoong Diyos na pwede nating pagbulay-bulayan ngayong umaga. Ano ang magagawa natin para sa Panginoon? At saan pang mga lugar ang pwedeng maabot natin para yung mga taong nandoon, wala na silang excuse kasi meron ng nananampalataya sa lugar na yun. Kinakailangan lang nila magtanong at makilahok at tumugon sa panawagan ng Panginoong Diyos. Ngayon po ay tayo ay dadalangin sa Panginoon. Pinapasalamat natin ang panahon natin na maayos at
tayo ay patuloy na ginagabay ng Panginoon. Isama natin sa panalangin ang mga may karamdaman sa mga oras na ito, ang mga may problema, ang mga babiyahe, ay ingatan nawa tayo ng ating Panginoon. At ngayon ay pangunahan tayo ni Brother Melvin sa isang sa isang panalangin, pagkatapos po ng isang awitin, papuri sa ating Panginoong Diyos. Muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat, at pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos at patuloy nating pasalamatan ang ginawang sakripisyo ng ating pong tagapagligtas. O Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat, may di masukat na pag-ibig sa mundong nagkasala. Binigyan mo ng pag-asa. Salamat o Diyos sa buhay na iyong inalay sa krus, upang ang mundo'y mailigtas sa kasalanan, at upang magkaroon muli ng buhay na walang hanggan. Langit ay pinapangarap na doon muli ay manahan, kapiling ng ating Diyos na makapangyarihan, magkakausap ng mukhaan. Salamat o Diyos sa buhay na iyong inalay sa krus, upang ang mundo'y mailigtas sa kasalanan, at upang magkaroon muli ng buhay na walang hanggan. At ngayon sa aking buhay, pag-ibig na inalay mo'y iniingatan. Mga pagsubok man ay dumating, ako'y may kalakasan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Salamat o Diyos sa buhay na iyong inalay sa krus, upang ang mundo'y mailigtas sa kasalanan, at upang magkaroon muli ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ano po? Salamat sa Diyos sa buhay na walang hanggan. Pero sa lesson natin, mas dapat huwag nating ihuli yung salamat. Nakikita ko ito, guilty tayo mga kapatid, ano? Guilty tayo. Dapat ang unahin natin, patawad o Diyos sa aming nagawang pagkakasala. Mga kapatid, nang ako'y maliit na bata pa, paborito ko yan tuwing Sabado, pagka Sabbath school, memory verse time, God is love. Lagi yan. God is love yung sa aking sinasabi, kasi pati mga kapatid ko, favorite namin yan. Pero alam niyo mga kapatid, ngayong ako'y may edad na, ngayon ko naunawahan ang tunay na pag-ibig ng Panginoon sa atin. Ngayon ko lubos na naunawaan. Talaga namang nakakahiya kapag tayo makagawa ng kasalanan. Nakakahiya.
Biro nyo, kapag pala tayo gagawa ng kasalanan, dapat ang iisipin natin, lalo nating ibinabaon yung pako sa kamay at sa paa. Nakapako ang ating Panginoong Hesus. Kaya yung verse na to ay talagang tandaan po natin palagi. Lagi tayong dapat na humingi ng tawad kapag tayo sa totoo lang, kapag naiisip natin na nagkasala tayo, yung right away na nagkasala, ay sorry po Lord, nagkasala na naman ako. Sabihin yan mga kapatid, connected tayo kay Jesus, ano? Pero pagka yung ating mga ginagawa ay hindi na natin alam na nagkakasala na pala tayo, malamang napapalayo na po tayo, no? Kaya ako'y nagpapasalamat sa devotional na ito, po, sa loob ng kalahating oras na hindi naman masyadong mahaba para sa maghapon. 24 hours yung maghapon, ano po. So napapasalamat ako sa devotional na ito. Ako ay unti-unting nababago. Nakikita ko yung ako, parang nakikita ko yung salamin na dapat kong linisin, ano, para maging malinaw ang aking paningin. Kaya salamat Pastor, salamat sa mga mensahe, salamat din sa awit, at ating ipagpatuloy ang ating pag-connect sa Panginoon. Yan ang way para tayo magbago, no? Hindi ka makapagbabago ng karakter kung hindi tayo connected sa Panginoon. Panalangin din natin yung mga bagong binyagan, na napakagandang panalangin, prayer request po kay Nanay Pina. Kasi yung mga bagong binyagan yan ay yung mga unang sasalakayin ni Satan, ano po. Sorry sa mga bagong binyagan, pero kailangan natin ng matatag na pananampalataya. Tayo ay patuloy na tutulungan natin yung ating mga bagong binyagan, ano, na maging matatag, ano man ang makita nila, na kasi maraming makikita ang mali eh. Huwag nawang nakita yung mali, kundi yung tama, no? Kundi yung tama. So okay, let's pray po mga kapatid. Ipag-pray natin ang bawat isa. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po ulit kami. Kami ay pinagkalooban niyo uli ng sapat na kapahingaan sa buong magdamag. At higit sa lahat, panibagong buhay at kalakasan sa umaga na ito ay isa ng napakagandang blessing na amin tinanggap po para sa inyo. Salamat sa pagpapaalala sa amin na kayo ang aming sakripisyo at kasiguruhan. Salamat sa inyong pagsasakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Kami man ay guilty, Ama. Kami man ay guilty sa mga panahon na ito. Nais namin na patuloy kaming bigyan ng maliwanag na kaisipan na maaalala namin sa tuwing kami gagawa ng pagkakasala, na kayo ay nariyan sa krus ng Kalbaryo nakapako, at tuluyan namin ibinabao ng pako sa aming pagkakasala. Linisin nawa ang aming mga pag-iisip, mga pananalita at mga gawa upang kami maging karapat dapat po sa inyo. Tulungan kami na mabago patuloy ang aming karakter sa pamamagitan ng patuloy na pananalangin, pagkonekta po sa inyo at pagbabasa ng banal na kasulatan. Naway ito rin naman ay aming maibahagi sa iba, dahil ayaw din naman namin suluhin ang karunungan na inyong binibigay sa amin. Maraming salamat sa inyong gabay at patnubay sa bawat umaga. Tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy, nais namin special na ipanalangin unang-una ang mga bagong binyagan. Alam namin na sila ang first target ng kaaway sa mga panahon na ito, upang sila ay umalis at hindi naman natili. Pero alam namin na sa kahulihan ng dakilang tunggalian na ito, sa katapusan ay kayo ang magwawagi. Naway ang mga bagong binyagan na ito, kasama na rin kami ng mga dati na, ay patuloy na pumanig sa alam namin na magwawagi. Walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus na nagwagi na sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa mga patnubay sa bawat araw. At gayon din aming patuloy na sinasama sa panalangin ng pamilya ng bawat isa. At kami ay bigyan ng malusog na pangatawan sa maghapon na ito, kasama na sa mga anak ni Sister Medin Peligro Cotaw, na sina Hara and Cory. Good health po ang aming dalangin para sa kanila kung saan man sila naroon ngayon sa mga oras na ito. Ilayo po sila sa masamang karamdaman, ingatan sa kanilang maghapon na pamumuhay at gawain. Kasama din namin ang family na Ate Milen, kaya Bobby, at kaya din ni Sister Rose Chris Encarnado, Dang de la Cruz, at ang iba pang pamilya na nakikinig ngayon. At patuloy na pagyamanin, palaguin at ang aming mga hanap buhay, munting hanap buhay na siya nakatutulong sa aming pamumuhay.
Nawa ito ay maging sapat para sa amin at higit sa lahat, makatulong din naman kami sa iba, lalo na sa gawain ng simbahan. Patuloy din namin sinasama sa panalangin yung iba pang mga Bible students na sa panahon ngayon ay patuloy ang kanilang Bible study. Yung mga students na Ate Flor Erilia, na sina Mike and Martha Mamaril at ang kanyang pamilya, sina Tata Cesar and Heidi De Leon, sa dyan sa Tabacao, mga Bible students dyan, at kayo din sa San Antonio. Kasama na rin sina Tata Cesar and Heidi De Leon na at ang kanyang mga anak, at patuloy nawang bigyan ng karunungan na sila ay maunawaan nilang tunay na inyong pangako at pagmamahal, at tumanggap din naman bilang personal at pagligtas, at higit sa lahat manatili na nakakapit po sa inyo. Kasama din namin sa panalangin ang mga may karamdaman at nag-recovery na sina una si Brother Jose Astrero, patuloy namang palakasin na kanyang resistensya at kalusugan sa pagpapagaling ng kanyang sugat. Ay naway ito ay hindi maging kahinahan ng kanyang loob at patuloy na maging malakas, sapagkat kayo ay nariyan kasama namin sa aming paggawa. Kaya din si Pastor Alex Rigor na naway maibalik ang kanyang pagsasalita, patuloy na magamit sa inyong mga bukirin. At si Kuya Bobby, Ate Lorna, si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tate Pentong, si Kuya Mike Pablo, gayon din sina Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila, kasama rin ang teacher ko ni Pastor dati nung junior high, ay may pinagdaraanan ding karamdaman na naway inyong hipuin patuloy ng mapagpagaling na kamay. Sama na rin si Sister Janet Salvado, naway patuloy na mawala ang kanyang worry at matunaw na ang bukol na kanyang dinaramdam. At gayon ni Sister Adele, si Tatay Carlito Tomas, si Nanay Fina, si Tatay Rudy Rico Hermoso, sama na rin si Michael Torella, at gayon din ang tatay ni Pastor at ang kanyang nanay, at si Maribel Agustin, sama na rin si Heidi De Leon, at si nephew ni Sister Marites Loreto, kasama na rin si Kuya Arman Reyes, Rinaldo Eusebio, si Ding Bautista, si Pinay Eugenio, John Paul Cheng, si Jinjin, Sister Wendy, si Michael Torella, Sister Percy, Sister Risa Enrique, si Sister Aimee Kilantang, si Ate Grace Samano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Muntigamboa, si Marilita, si Dayan, si Pichi, na sponsor ng Tabacao Church, na patuloy na nasa banig ng karamdaman at nagtitiwala sa inyo na inyong pagkakaloob sa kanyang kalakasan sa bawat umaga, na nagpapasalamat sa bawat umaga, sa bawat paggising sa umaga, na may liwanag na nakikita at kayo ang nadarama sa kanya inyong pagmamahal. Kasama na rin si Renato Santos, Romnick Erilia, Olivia and Rebecca Francisco, Precious Kapasog, si Princess Jorquina, si Ari, si Sister Nena, si Tia Aning, si Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez, si Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. O dakilang Diyos, ang mga kapatiran na ito, karamihan ay malubha ang kalagayan, ngunit lahat kami ay nagtatapat at nagtitiwala sa inyong mga pangako. Alam namin ito yung pagkakaloob ang the best para sa amin, sapagkat ang inyong karunungan ay walang hanggan, ang inyong pagmamahal ay walang hanggan, at ang inyong sakripisyo ay isang patunay na nasa inyo ang kasiguraduhan namin dito sa lupa. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Ito po naway inyong pagkaloob sa amin ayon sa inyong kalooban at mga plano para sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Muli po mga kapatid, good morning po sa lahat. Salamat sa mga prayer warriors habang aking binabasa yung mga pangalan ng mga kapatiran. Tunay na ako ay nalulungkot na may marami pa rin ng mga may karamdaman, pero huwag tayo mag-alala mga kapatid. Si Kristo ang ating sakripisyo at kasiguraduhan, si Kristo po, si Jesus Christ. Kaya kung siya ay nabuhay na maguli, para sa atin yun mga kapatid, para sa atin yun. Huwag tayo malungkot, maging masaya tayo, maging masaya. At sabi ko nga, nung ako ay nakahiga sa banig ng karamdaman, ngayon kasi hindi na ako nakahiga, nakatayo na. Pero I'm not saying na 100% ako, wala namang 100% dito sa lupa, pero nakita ko isang umaga lang, blessing na. Salamat o Diyos, may liwanag ako nakita ngayong umaga na ito. Patuloy nyo nawa akong gamitin sa maghapon
maging instrumento para sa inyong gawain. Ganun lang, ganun lang. Ang buhay ay talaga namang lumilipas. +1 ang +1 yung araw, hindi pwedeng -1, puro +1 ang +1. So God bless po sa lahat. Alam ko ako'y na-bless, na kayo rin na-bless sa umaga na ito, at sa lahat ng patuloy na sumusubaybay, alam ko kung ako'y nabe-bless din naman kayo. Good morning, Ate Revy. Unahin na po kitang batiin kasi nandiyan ka sa ilalim ng chat box. Ayan, si Nanay Fina, si Nanay Nerissa, Ate Sally, Sister Janet, Get My Tan. Magaman na ito nasa Metro Manila na sila ni Brother Jojo, ay patuloy pa rin natin nakakasama, si Ma'am Femi, ayan, si Sister Dang de la Cruz, at si Sister Rose Chris Encarnado, Sister Girly Sabat, ayan, mga family ni Kuya Abner ito, relatives, si Kuya Narsing, Sister Shirley, Sister Des Flores, Kuya Monching, Sister Gina, Sister Heidi, at Kuya Melchor, ayan, Brother Romy Astrero, si Ate Christy, Kuya Edgar, Sister Belinda, at meron pang isa, Elijah and Gab Sabat. Ayan, good morning po sa inyo. At sa lahat naman nakikinig dyan sa background, magandang umaga po sa ating lahat. God bless po. Hanggang bukas po muli.